Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy 60th birthday kay Ma'am Emmy Mapalad. At syempre, i-greet natin ng happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 36 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 28 na mga comments. Tess Faraon, meron siyang 21 na mga comments. Nandyan din si Roro Sikira, meron siyang 13 na mga comments. And Zinaida Bautista, meron siyang 13 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well, siya nga pala, before natin makakalimutan, syempre, pasalamatan din natin ang ating viewer na nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks si Sir Ivan. Thank you so much kay Ibs, nabigay sa atin ng 49.90 Israeli New Shekel. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, paalala lang ho, kasi marami na ring mga loyalista, mga pro-admin supporter na nag-reach out kay Sir Ivan tungkol sa nangyari sa mga Facebook pages or yung group page mga kababayan. Anong nangyari sa Ivan? Kung napansin nyo ho, di ba nagsipasukan na ngayon o nag-join na ngayon ito mga DDS sa mga group page. So ang ginawa nila mga kababayan, ginamit nila yung pangalan ng mga loyalista. So doon sila ho, sa group page ng kalat ng kanilang kapiknyusan. Ang dami pa nga diba na ginagamit nila na pictures na paninira sa first couple, sa first family, at meron pa mga kababayan na merong condolence kay Sandro Marcos. Diba? Gunggong talaga eh. Actually, marami kong nakita niyan mga kababayan doon ho sa isang page na tinatambayan ko. Meron doon eh, nung una ang kanya mga post doon, hindi pa paninira, kundi sumasakay lang mga kababayan. Pero kalaunan, nakita na natin kung ano ang kanilang totoong pakay. So ito ngayon ang kanilang tinatrabaho, ang mga group page na mga loyalista, na mga viewer or mga kababayan natin na sumuporta sa Marcos administration. Kasi nga, meron silang pinaghahandaan mga kababayan. 'Di ba? Pinaghahandaan nila yung 2028 na eleksyon. Okay? So, be careful tayo. At saka be cautious. At saka dapat natin ho na tanggalin itong mga DDS na nandyan sa group page kasi sila ho ay gumagawa ng hindi maganda. Okay? So, dapat i-chapera na yan, dapat tanggalin dyan sa Facebook page. So anyways, mga kababayan ko, before natin i-debunk itong paninira ho na mga DDS, dito muna tayo sa comment ni former Senator Antonio Trillanes na kung saan tinawag niya na krong-krong itong si Sara Duterte. Agree ba tayo? Mukha naman talaga eh. Hey, sa tingin ko, mukha talagang krong-krong eh. But anyways, before natin re-reactionan, ipakita ko muna sa inyo ang ating balita. For more details, let's watch this. Ibinibintang ni former Senator Antonio Trillanes kay VP Sara ang paglabas ng mga dati umanong bagman ni Saldico. Para kay Trillanes, wala na sa tamang pag-iisip ang bise. May diferensya sa pag-iisip. Ganyan inilarawan at tila kinutyan ni dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte. Base raw yan sa kanyang obserbasyon at yun na rin daw ang sinasabi sa kanya ng mga nakakausap niyang sundalo. Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-risk ito. Nabibigyan ko to ng powers ng presidency.
Iba to. Dagdag na rin umano rito ang mga video na inilabas ng pangalawang pangulo, kabilang ang pagbabanta niya sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya giit ni Trillanes, Bottom line, she is unfit to hold public office, and more so, she is unfit to be president of the country. tingin din ng dating senador, pilit gumagawa ng mga hakbang ang kampo ng mga Duterte para ma-destabilize ang Marcos Jr. administration. Patunay daw dito ang paglabas ng aligasyon ng umani dating Marines at bagmen umano ni Zaldico. Gate din ni Trillanes, hindi siya nangungumbinsi sa mga kongresista na sumang-ayon sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ako, I'm confident once makita nung mga congressmen at nung taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Mape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga karapat-dapat na manatili as Vice President. Oh, di ba? Talagang hindi bagay na maging Vice President itong si Sara Duterte, or hindi talaga bagay na maging presidente, mga kababayan. Kasi nga di ba may balak siya na tatakbo bilang presidente this coming 2028. Kung hindi siya ma-impeach. Kung hindi siya ma-impeach, meron naman kasunod, ICC. Ang daming nakaambang na kaso sa kanya, mga kababayan. O, di ba? Di ba mga DDS, krung-krung talaga yan eh. Kasi nga, merong example, mga kababayan, napansin niyo ba si Sara Duterte? Kasi kapag hindi formal, yung interview sa kanya, umiiwas yan, mga kababayan. Ayaw niya na magpa-interview. Kasi nga, di ba, nasanay siya sa mga interview or press con na merong binabasa. Meron siyang script. At kapag ambush interview, nako, kalimitan talaga siya ay masisimplang, mga kababayan. Kaya umiwas siya. Kasi nga diba, naalala niyo ba nung siya ay nag-file ng perjury case complaint doon kay Ramil Madriaga? Diba, nung pumunta siya doon sa Office of the Prosecutor doon sa Taguig, pagkatapos nung kanyang pag-file ng kaso kay Ramil Madriaga, pinuntahan siya ng mga reporter. Ngayon, nagkaroon ho ng ambush interview, mga kababayan. Ang nakakatawa, kasi hindi siya sumagot. Ang pinasagot niya, yung kanyang abogado. Ito ang nangyari. Para ano lang, mabilis lang po na, ano lang pong, ma'am, bakit ngayon lang kayo nagsampa ng kaso ng perjury? Sagot ako dyan. Sige, pero Vice, ano pong nyo, reaction lang sa mga, sa impeachment, sa House hearing po ngayon, ma'am? Oh, di ba, DDS? Nakakatawa no ang reaksyon ng inyong poon. Ganyan ho na klase na lider ang inyong poon na si Sara Duterte. O umiiwas ho sa mga ambush interview. Bakit? Kasi nakarely lang siya sa kanyang script na gawa ni Direk Darliap. Ganon siya eh. Kasi kapag meron siyang ambush interview at saka hindi siya handa, mga kababayan, umiiwas yan kaagad. Bakit? Kasi umiiwas siya, baka siya magkamali na naman. So ganyan ho ang mangyayari. Unlike kay President BBM, mga DDS, may nakita ba kayo kahit one time lang na umiiwas ng interview or ambush interview si President BBM? Kahit one time lang. Di ba wala? Kahit minsan wala talaga eh. Bakit? Kasi magaling ang ating presidente. Si PBBM, magaling yan. Very smart. Kahit anong mga interview sa kanya or anong yung mga questions sa kanya, masasagot niya. Hindi siya nagre-rely sa mga script or mga binabasa. Wala yan. Kundi alam na alam ni PBBM kung ano ang kanyang sasabihin. Unlike kay Sara Duterte, umiiwas ka agad sa interview. O, di ba? Ganyan ba na klase na presidente gusto ninyo sa 2028? Nakakatawa talaga eh. O, di ba, krong-krong? Krong-krong talaga eh. Tama naman talaga si Trillanes eh. Krong-krong talaga eh. Kasi kung hindi, umiinit ang kanyang ulo sa mga interviews, umiiwas naman. 'Di ba? Kung ano ang kanilang poon na si Sara, ganon din ang mga DDS. May pagkakrong-krong. Ito, nakakatawa, mga kababayan. Kasi nga, ay gusto kong asar sa mga DDS. Bakit? Gonggong to eh. Kasi sila nakalat doon, 'di ba, sa mga group pages. So ngayon, nakita ko kanina na itong si Kaufman, si Attorney Kaufman, kung gusto daw na sumuporta yung mga DDS kay Digong, to give daw support kay Digong, hindi daw dapat yung rally. Gusto niya daw peaceful, mga kababayan. At saka much better daw, nag-request kasi itong si Kaufman na magbigay na lang ng mga flowers doon sa ICC, sa labas daw ng ICC. Kasi daw, yan daw ay palatandaan na sinuportaan nila itong si Digong. Gusto nila flower. Gusto ni Kaufman, flower lang ang ibigay doon or ilagay doon sa labas
paglabas ng ICC. So ngayon, nag-post ako doon sa ating Facebook account mga kababayan. So nilagay ko doon kung anong gusto ni Kaufman. Nandun sa comment section yung flower para kay Digong. O di ba nakita na natin na yung flower parang pampatay talaga eh. Di ba sabi ni Kaufman na mabigay daw tayo ng flower para kay Digong to support Digong. Eh di meron kong flower doon, pero marami nagalit ng mga DDS kasi nakita nila na parang pampatay yung flower. Hindi ba nila alam na yung flower na yun din ang ginamit nila doon sa paninira kay President BBM na mayroong flower mga kababayan? So tinago ko yun. Sabi ko, in the future, magagamit ko to pang-asar dito sa mga DDS. So nakita ako ng pagkakataon mga kababayan dito kay Kaufman. So yung ipinost ng mga DDS na flower na yon din ang ginamit ko na flower na nilagay ko doon sa comment section, doon sa ating post sa Facebook account natin. O, di ba? Nabaliktad itong mga DDS. Tas galit na galit pa, kakarmahin daw tayo. O, di ba? Yung post na yon, na flower na yon, galing sa DDS. Ibinalik ko lang sa kanila, mga kababayan. Tas ngayon, galit na galit ang mga DDS. Diba, gonggong talaga eh. So anyways, dito na tayo. Madibang tayo ng kalokohan, fake news ng isang DDS. Itong babae na to mga kababayan, siya ay isang live seller dyan nakabase sa Korea, sa South Korea. So, di ba? That is 2 days ago yata, yan if not mistaken. 2 days ago or 3 days ago na ba? Di ba, bumisita sa Pilipinas siya yung presidente ng South Korea na yung pangalan mga kababayan ay si Lee Jae-myung at saka kasama niya ang kanyang asawa. Di ba, bumisita siya sa Pilipinas mga kababayan doon sa Malacanang. So dahil first time na bumisita ang presidente na yan sa Pilipinas, talagang protocol ho na magkakaroon ng 21 gun salute. Diba, DDS? Yan ho ang protocol. Kapag first time bumisita ang isang leader galing sa ibang bansa at saka bumisita sa Pilipinas, magkakaroon talaga ng 21 gun salute. And at the same time, mag-render ng i-play nila yung national anthem nila doon sa South Korea at saka sundan yan ng national anthem sa Pilipinas. Ganon ho ang mangyayari mga kababayan, di ba? So ngayon, itong DDS nagpakalat siya ng picture na kung saan yung presidente lang ng South Korea at saka ang kanyang first lady ang nakaganon mga kababayan. Nakaganyan lang. 'Di ba? Kapag lupang hinirang, nakaganon talaga lahat ng mga Pilipino. Pero itong DDS napakalat siya na yung presidente lang ng South Korea at saka ang kanyang Mrs. ang First Lady ang nakaganon. Si PBBM, wala. And also si First Lady Lisa Marcos, wala din mga kababayan. So yun, nag-viral. Siniraan niya mga kababayan. Ngayon, i-debunk natin yan. Kasi ang nangyari, yung nakaganon ang presidente ng South Korea, ang kanilang national anthem ho ang ginplay ng time na yan. Nagets ba natin DDS? Ang kanilang national anthem ang ginplay ng time na yan. Kaya nakaganon ho ang presidente ng South Korea. Si PBBM wala. And after that, si PBBM naman kasi ginplay yung Lupang Hinirang. Tas nakakatawa mga kababayan kasi ang tawag niya sa Lupang Hinirang, Bayang Magiliw. O diba? Tatak DDS talaga eh. Parang si Bato lang, Bayang Magiliw. So ngayon, i-debunk natin yan para makita dito ng mga DDS through sa live na video. Ipapakita ko sa nila para makita nila kung ano ang totoong nangyari. For more details, let's watch this. Mga pinuno, kawal, tanghal, ta!
diba, DDS, sino ngayon ang napahiya? Kasi nga kayo, fake news peddlers kayo. Talagang nasa dugo na ninyo na nalaitay na sa inyong kaugatan yung pagiging fake news peddlers. Kasi nga, mana kayo sa inyong poon eh. So anong sabi niya mga kababayan? Itong si Abby Tim Kang, sabi niya, ang Korean president daw nag-respect sa bayang Magiliw. O di ba bayang Magiliw pa? Pero ang presidentang Pinas, bangag pa ata, di man lang ni-respect ang lupang hinirang. OMG, halatang walang pagmamahal sa bansa natin. A picture is worth 1,000 words. Ano masasabi nyo? O di ba? Grabing paninira nila no sa ating presidente. So dapat na talaga ito'y sasampulan ho ng ating gobyerno. Dapat sampulan ito ng taga-NBI o dapat sampulan ito ng taga-PCO. Kasi hindi maganda ang kanyang ginawa mga kababayan. Diba? Viral na viral ho yan. I'm not sure kung ilang million ang views yan mga kababayan, but I am very sure nakaabot yan doon sa South Korea. Kasi kapag makita yan ng ating mga kababayan doon sa South Korea at saka yung ibang mga kababayan natin na hindi marunong mag-usisa, siyempre masasabi nila na hindi maganda ang ginawa ni President BBM. Hindi rumespeto sa ating national anthem. Only ang South Korea lang na presidente, di ba? Yan kasi ang masasabi lalo na kapag makita yan ng mga opisyal doon sa South Korea. So dapat lang, yan ay sasampulan ho ng ating gobyerno. So anyways, mga DDS, meron ding sinabi itong si Sara Duterte. Ano si Ivan? Di ba talagang dinumog siya ng laugh emoticon mga kababayan? Kasi nga nag-astang reporter eh. nag-asta siya na parang presidente. Anong ginawa si Ivan? Kasi nga nanawagan siya sa mga ahensya daw. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulon dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Mabigay ng maagang babala at mabigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. O di ba? Alam niyo itong ginawa ni Sara Duterte, this is a propaganda mga kababayan. Ito'y paninira ho sa ating presidente. Bakit? Kasi nga, ipinakita niya dito sa kanyang mga followers, sa mga tanga ng mga DDS na hindi kumilos ang ating gobyerno. Hindi kumilos si President BBM or walang plano dito sa crisis na nangyari dahil sa gera sa Middle East. Diba? Ipinakita niya. Lalo na ang mga DDS. Hindi naman yan mahilig manood ho ng programa or ng mga event ni PBBM doon sa RTBM o saan ang kanyang mga lakad or ano ang kanyang tinatrabaho o ano ang kanyang ginagawa ng ating presidente. Walang alam ho ang mga DDS kasi dito na sila nakarely sa kanilang poon na si Sara Duterte. Diba? Ito'y paninira eh. Grabe talaga to si Sara, no? Parang feeling presidente mga kababayan kasi dito sa kanya sinabi, pinagtatawanan ho siya. Mas marami pang love emoticons kaysa mga nag-like mga kababayan. Tingnan nyo ang nag-emoticon, ang nag-love is 10,000 at saka nag-like lang is 5,000 plus lang mga kababayan. At saka merong heart na 2,000 plus. Ibig sabihin, mas marami pa hong natawa sa kanyang ginawa. Bakit? Kasi si Sara nagmukhang tanga dito. Hindi niya siguro pinanood yung mga balita kay President BBM kung ano ang kanyang sinabi. Maraming beses na ho yan sinabi ni BBM ang kanyang plano at ito ay nabigyan na rin siya ng babala, mga announcement tungkol sa kanilang plano or posibleng mangyari at kung anong gagawin dito sa presyo ng langis, sa presyo ng ating mga bilihin at saka sa posibleng maapektuhan yung ekonomiya. Maraming beses na ho yan sinabi ni PBBM. Pero ito si Sara Duterte, mukha yatang tulog pa mga kababayan. Diba? Kung nakita man niya, binaliwala niya. Kundi gusto niyang tabunan yung sinabi ni President BBM. Alam niyo mga kababayan ko, hindi nga alam ng mga DDS na meron na palang nakauwi na mga kababayan natin from Middle East na naipit doon sa gera or nag-repatriate. Meron na ho, di ba, the other day, meron na nakauwi na 299 na mga kababayan natin Pilipino sa Pilipinas from Middle East. Meron din kahapon 54 at sa kanina meron din another 89 yata yun if I'm not mistaken. Yes, nakauwi na ho. Pero ang mga DDS wala pa rin alam. Nakakatawa talaga eh. So anyways, mga DDS, para meron din kayong konting alam sa mga lakad ni PBBM at kung ano yung mga event na kanyang dinadaluhan, ibabakita ko sa inyo itong balita na to. For more details, let's watch this. Bayan sa harap ng patuloy na pagsusulong ng pantay-pantay na kaunlaran para sa mga Pilipino, isang programang ninunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbubukas ito ng mga bagong oportunidad sa mga Pilipino pagdating sa trabaho at negosyo.
Ibinida rin ng Pangulo na ngayong taon lang, 47 job fairs na ang naisagawa at mula dito ay nasa mahigit 2,000 ang hired on the spot. Pagtitinda ng gulay ang pangunahing pinagkakakitaan ni Imelda. Pero dahil mas lumalaki ang pangangailangan, nais niyang magtayo ng panibagong negosyo. Gusto kong magkaroon sana kahit yung karinderya o kaya maliit na kainan para yung mga, if ever yung mga gulay ko hindi yun masasayang. Ang mga gaya ni Imelda ang target ng bagong programang Trabaho at Negosyo ng Go Negosyo na inilunsad sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinunto niya na marapat lamang na palakasin ang micro, small and medium enterprises dahil sila ang pangunahing pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Batid niya na hindi ganun kadali ang pagsisimula ng negosyo at yan anya ang target na tugunan ng programa. Maraming MSME ang nakaharap sa iba't ibang hamon, kakulangan ng puhunan, limitadong access sa mamimili, access to market, mabilis na pagbabago ng ekonomiya at ng teknolohiya. May learning session kasama ang industry expert at thought leaders at magbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa larangan ng pagnenegosyo. Pero bukod sa tulong ng pribadong sektor, tuloy din anya ang hakbang ng pamahalaan sa pag-agapay sa mga nais magnegosyo. Para naman sa ating mga MSME, ginawa nating mas simple at mas mabilis ang serbisyo ng gobyerno. Sinisikap din natin na palawakin ang access sa puhunan at patibayin ang mga programang tumutulong sa paglago ng kabuhayan. Sa pamamagitan ng mga negosyo center, mas napapalapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga negosyante. Dito, maaari kayong mabigyan ng payo, magkaroon ng mentorship at makakuha ng tulong upang mapalapit ang inyong mga negosyo sa mamimili. Bukod sa mentoring para sa mga nais magnegosyo, tampok din sa trabaho at negosyo ang mga job fair para sa mga naghahanap ng trabaho. Kasabay niya ng pagtiyak ng Pangulo na mas palalakasin at palalawakin pa ang employment opportunity sa bansa. Makakaasa po kayo na patuloy ang administrasyon na ito sa pagpapaunlad ng kasanayan ng ating mga kababayan. Ang pagpapalakas ng mga programang makakatulong sa bawat Pilipino na makahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng mas pinalakas na employment program, kabilang na ang skills training at business mentoring, mas napapalapit natin ang trabaho at pagkakataon sa ating mga mamamayan. Mahirap po kasi siya kasi magastos lalo na po sa pamasahe. Tapos syempre hindi mo alam kung tatanggapin ka ba o hindi. Parang ang hirap na mas maganda po talaga yung ganito na nasa isang lugar lang. Ibinida rin ng Pangulo na ngayong unang bahagi pa lang ng taon, 47 job fairs na ang naisagawa at mula rito ay nasa 2,400 ang hired on the spot. Habang noong isang taon ay umabot anya sa 74,000 ang nagtatrabaho mula sa mahigit 2,000 at 300 job fairs na ikinasa ng pamahalaan. Malaki ang pasasalamat ng ilan sa mga kababayan natin sa Iloilo dahil sa inilunsad na Lifeline Rate Program. Lubos ang pasasalamat ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries dito sa Iloilo sa pamahalaan dahil sa inilunsad na Lifeline Rate Program. Para kay Ate Kirby, malaking tulong ito sa kanilang kabuhayan dahil wala na silang babayaran sa kuryente. Maraming salamat po kay Secretary Sharon Garin sa pagbigay ng ganitong programa. Ito ay nakatutulong sa aming pangkabuhayan. Si Ate Jonna May naman na taga-Tigbawan ikinatuwa ang dagdag na benepisyo sa kanila ng pamahalaan. Maraming salamat po sa Lifeline Lunch Subsidy at sa mga tumulong po sa sa 4Ps beneficiary. Pero ang tulong na natanggap ni na Ate Kirby at Ate Jonna May mararanasan na rin ng mga low-income electricity consumer sa lalawigan. Sa launching ng Expanded Lifeline Rate Program sa bayan ng Gimbal, ipinagmalaki ni Energy Secretary Sharon Garin ang pinadali at pinasimpleng proseso para makalibre o makadiskwento sa kuryente. From now on, you don't have to go to your electric co-op and fill up a form. Kasi sasakay pa sila ng tricycle, tapos gagastos pa, balik na naman, kulang pa yung documents, and they have to be very complicated, no? So what we did is we talked to DSWD, kung nandyan yung pangalan niya sa listahan sa DSWD, tapos siya yung may electric bill, and it does not exceed 50 kilowatt hour per month,
libre na lahat, automatic. At dahil pinalawak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong sa mga income electricity consumer, nakiusap ang kalihim sa mga benepisyaryo na maging responsable at magtipid sa paggamit ng kuryente. Ang pagpapalawak ng Lifeline Rate Program ng pamahalaan ay isa lamang sa mga katuparan ng pangako ni Pangulong Marcos Jr. na tulungan na maiangat ang buhay ng maraming Pilipino. Nakatakdang daluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang mahalagang pagpupulong sa United Nations General Assembly sa susunod na linggo. Dalawang mahalagang pagpupulong ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Nations General Assembly sa New York sa susunod na linggo. Bahagi ito ng 2 araw na state visit ng Pangulo na layong isulong ang kapayapaan at kaligtasan sa pandaigdigang entablado. Napakahalaga po ng biyaheng ito. Ito po ang tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Importante ang partisipasyon ng Pilipinas sa UN General Assembly. Nagsisilbi kasi itong plataporma ng mga bansa para talakayin ang isyu sa seguridad, ekonomiya, climate change at krisis na hindi lamang nakakaapekto sa isang bansa, kundi sa rehiyon at sa buong mundo. The President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres para pag-usapan ang nangyayari sa Middle East at ihahayag ang determinasyon ng bansa na makipagtulungan sa organisasyon at humanap ng solusyon sa mga problemang kinaharap ng international community. Magsasalita rin si Pangulong Marcos sa isang special session sa UN General Assembly para kumalap ng mas malawak na suporta mula sa iba't ibang bansa sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member sa United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Mahalaga po ito dahil nagbibigay ito sa Pilipinas ng kapangyarihan at boses sa mga usaping global safety at security. Importante po ang mga usaping ito para sa mga Pilipino at mga mamamayan mula sa mga developing countries. May impact po ito sa ating sovereignty, maritime security, sa global economy at sa safety ng ating overseas Filipino workers. Sa oras na masungkitang Pilipinas ang pwesto sa UN Security Council, magkakaroon ng bansa ng pagkakataon na makilahok sa pagdidesisyon sa mga isyu sa digmaan, sanctions, peacekeeping mission at humanitarian response. Responsibilidad natin na tumulong para maging mas mapayapa at patas ang mundo. Responsibilidad din nating protektahan ang interes ng ating bansa. Sa pagsali sa UN Security Council, ngayon pa lang ay magiging bahagi tayo ng solusyon para handa tayo sa kahit na anumang hamon na harapin natin sa hinaharap. Ibibida ng Pangulo ang aktibong pakikipagtulungan ng Pilipinas sa UN mula nang itatag ito noong 1945, kabilang ang pagtataguyod sa paggalang sa batas, kooperasyon sa mga bansa, pagpapaunlad sa ekonomiya, pagharap sa climate change at pagprotekta sa karapatang pantao. Makikibahagi rin si Pangulong Marcos sa ika-70 sesyon ng Commission on the Status of Women. Isusulong niya ang mga hakbang para proteksyonan ang mga kababaihan. Sasamahan si Pangulong Marcos si First Lady Liza Arneta Marcos, mga pinuno ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Presidential Communications Office at iba pang opisyal ng gobyerno. Magtatagal ang working visit mula March 9 hanggang 10. Di ba? Kung manonood lang lagi itong mga DDS dito sa ating vlog mga kababayan, malalaman nila kung ano yung lakad ni PBBM. Di ba? I am very sure
na hanapin na naman nila si PBBM. Kasi nga diba meron siyang working visit doon sa New York mga kababayan. This coming 10 yata yun if I'm not mistaken. Yes, by next week meron siyang lakad papunta doon sa New York. Kasi yan po ay napaka-importante mga kababayan. Yan po ay related sa nangyayaring gera doon sa Middle East. At syempre, para din makapaghikayat siya ng mga investor sa Pilipinas. DDS, alam niyo na may lakad si PBBM doon sa New York this coming by next week yan. At least para alam ninyo, para hindi nyo naman hanapin si PBBM. Baka meron na naman kasi magsabi mga kababayan na saan ang Pangulo. O diba? Ang sarap pitikin na mga DDS kapag ganyan. So anyways, before tayo magpatuloy mga kababayan, syempre i-shoutout muna natin ang ating mga suki. Mga early birds, yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Annie Bautista, Leonardo Astillero, Marinel Bascos from Dubai. Nandyan din si Josephine Talusing, Emmy Mapalad, hi to Rosario Stochi from Dubai, UAE. Shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Cebu. Hi to Meg Stokes Vlog at Tita Dunes. Nandyan din si Julius Lopez from Los Angeles. Hi to Nelson Castor, Isabel Dumen. Nandyan din si Ruby Ariliaga, Arman Holt, Prissy Villarosa, kasama din natin si Tess Faraon, Graceland Passion, Nonoy Katubig, Mercedes De Vera, hi to Phil Macabato from Toronto, Canada, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, mga kababayan ko, siya nga pala, napansin niyo ba yung ginshoutout ko kanina? Itong si Mextalk Vlogs. Siya ay isang vlogger mga kababayan, si Ma'am May Dunes. So sana supportahan din natin ating mga kapwa na mga pro-admin vlogger. Again, Mextalks Vlog. So anyways mga kababayan ko, ibabakita ko muna sa inyo itong pahayag ng abogado ni Ramil Madriaga tungkol sa nangyari doon sa loob ng BJMP. And also, meron din siya mga bago dito na mga information. For more details, let's watch this. Did I get that right, sir? There was an apparent threat against your client, si Ramil Madriaga, doon sa Camp Bago Diwa. Can you run us through what really happened and what you know? Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas doon sa jail is 5 to 6 p.m. Mm-hmm. So by that time, dapat wala nang ibang mga PDLs na naglalakad doon sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population merong time na nasa labas sila, si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos nung marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung allotted sa kanya. Magkaiba sila, kumbaga, para may iwasan, kumbaga, parang gano'n. Yes, ganun po yung naging policy na pag may mga offline galugad doon, no, hindi sumasama sa general population si Ramil for safety rin. No? So itong nangyari noong March 3, 5 o'clock, around 5 o'clock, nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki daw doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutusok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak na malakas ni Ramil doon sa grills. Sa gilid nung binabanggit siyang tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard and then nagresponde yung mga jail guard. Ang base dun sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yun supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko bakit nasa labas yan, ang base sa investigasyon is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform. Kasi ang mga PDL na yan, naka-yellow yan, kagaya na nasa screen. Basketball uniform daw to. At nung pinapasok na yung general population, hindi daw po ito pumasok sa selda. Nagabang doon sa isang sulok na malapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung kompronte niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusundot niya sa gilid ng daliri niya, papunta doon sa isang sulok. Doon na sila nagkaroon ng minor confrontation. Nung maramdaman ni Ramil na parang bubunutin, may bubunot sa likod, bigla niyang tinulak at nagsisigaw siya. Then nag-respond yung mga jail guard at pati yung warden. At nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya. And then, of course, nagpalitan ng kanyang PDL shirt. Pero,
na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng BJMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yon. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay. And upon investigation, pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, nag-decide yung BJMP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Mahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa yung mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, 1 lang yata. So, mas nagigpit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Ano yung kaso yung assailant? Ano po? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos tinransfer doon sa Annex 2. So 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So malaking lalaki daw Kaya nga si Ramil, hindi naman kalaki ang tao yan. Sa 5'3", 5'4" lang yan So because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talagang nangyari yung konfrontasyon na yon between that detainee saka ni Ramil Madriaga. Nakunan May po na sinabi ba yung detainee? May Hindi sinabi daw, ba kay Ramil habang ginaganon? wala ho sa pinarating sa akin report yung kasama ko kung inimbestigahan yon. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at buong selda sa ibang floor na ho. At doble sigurado ang tabo ang pinapatupad doon kay Ramil, mas maigpit po ngayon yung ginagawang pagbabantay sa kanya ron. Pero Tony, may na-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nyo nga ninyo, parang wala na ho nabubunutin. kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng selda niya. Hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malinaw doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform kaya hindi siya pumasok doon sa selda during the time na dapat na doon sila sa loob ng selda. So nakapagtataka, bakit siya nandoon at inaabangan niya si Ramil? Ang kwento ni Ramil is, alam mo yung parang binubuyok ang away, tapos nung merong may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at nagsisigaw na siya humingi ng tulong. Yun po yung nangyari kahapon doon. Wala silang exchange of words kasi normally pag may lalapit, ganun. Wala daw. Mabilis lang yung pangyayari. And then when I asked the NBI na nag-interview kagabi, nakuna ng CCTV, ang naka-view is yung NBI. Although hindi ganun kalinaw, pero sabi nila, nagpang-abot, nagkadikitan yung mga katawan at nagkaroon ng konting komosyon. At kaya nga ho doon, ang ginawa ng NBI, doble security na po yung ginagawa ngayon doon sa pagbabantay sa kanya ho. Pero po dun sa konfrontasyon, wala pong nababanggit sa inyo si Mr. Madriaga na kahit anong binanggit ng taong yon na and we're looking for anything that would give us any indication as to what Kung bakit? what it was all about. May kinalaman ba sa mga filings ni Mr. Madriaga? Wala akong salita. Nagulat na lang si Ramil na nung habang sinusundot-sundot siya sa tagiliran ng daliri nung tao, tinutulak siya papasok doon sa isang sulok nung second floor. At doon na nga pumalag si Ramil nung makita niyang parang may bubunutin lang daw sa likod. And then hinawi niya at tinulak niya papalayo at tumingin na siya ng tulong sa mga jail guard. So ang nakapagtataka nun, bakit siya nandoon, di ba? Bakit niya inaabangan yung tao at naka-disguise pa siya ng basketball uniform? When in fact, dapat naka-yellow PDL shirt yan, kagaya po ng suot ni Ramil. Every time na dadalaw kami dyan, lahat ng PDL dyan, naka-yellow yan. Ito ho, nagpanggap na basketball player. Kasi naglalaro din ng mga basketball yung mga PDLs dyan. Minsan, kalaban nila yung mga jail guards. Yun ho, nag-disguise daw. At talagang inabangan si Ramil dun sa harap ng selda niya paglabas. But you would suppose, sir, that it is a high security detention center, and you'd suppose that people are heavily regulated there in their entry and exit sa mga selda nila. Do you have any suspicion as to whether or not this had any markings of an inside job or any cooperation from detention officers?
Hindi ho kami pwede magkuklud ng ganyan. Ang alam lang namin is that itong mga nakaraang buwan na mula nung i-execute yung affidavit niya nung November 29, may mga nagsasabi na sa kanyang mag-iingat siya dahil meron na siyang patong, merong reward kung sino makakapatay sa kanya. So from the time na lumabas yung affidavit na yun, nag-iingat talaga siya. Hindi ho siya nagjo-join sa general population. Ito lang talaga nagkataon na nung lumabas siya doon sa selda niya para mag-ikot-ikot dahil free time niya, ang alam niya siya lang, bakit may nakaabang doon na hindi dapat nakalabas yung taong yun. So merong intention talaga na nag-disguise, nagtago isang sulok ng second floor, inabangan si Ramil and parang pinoprovoke na magkaroon ng away. Or kung may bubunutin pa, buti na lang ho mabilis din yung responde ng BJMP at napigilan po yung kung ano man mangyayari ho. Naimbestigahan ho ito ng NBI kagabi po. Hanggang alas 12 ng gabi sila ron. Wala ba kayong balak na mag-request ng detention facility na nag-iisa lang siya? Ang change po kasi ng detention facility, ang commitment order po niyan in-issue ng court. So any movement po ng PDLs, kailangan po ma-approve ng court yan kung ita-transfer sa NBI, sa Krame or sa Gunaldo. Kailangan ho may permission po ng RTC na nag-issue ng commitment order. Pero may balak kayong mag-petition ng ganun? Pag-usapan ho namin na mag-file ng appropriate motion sa court citing this incident. Nagbigay na rin po ng salaysay si Madriaga sa NBI. Dinidetalye niya kung ano talaga yung nangyari and we will use that in filing the appropriate motion po sa court na matransfer siya ng detention. Kasi marami na hong rumor na may patong siya kung sino makakapatay sa kanya. May nagbabanggit na 5 million, may nagbabanggit na 500,000. So, we take it seriously yung mga threat na yun sa kanya. Kasi alam mo naman dyan, may mga PDLs dyan na sa halagang 500,000 pwedeng gumawa ng crime yan, lalo na kung alam naman nilang masisintensyahan sila, di ba? Might as well do another criminal act. Andiyan ka naman na sa loob. So, nag-iingat nga. Mas maingat ko ngayon. Ang info pinarating sa akin ng kasamaan ko, 2 na ata yung control gates bago ka makapasok sa selda ni Ramil. So, ang request namin doon sa NBI or sa management ng BJMP, wag nang dagdagan ng new PDLs doon sa selda ng Delta 5 and 6 po. Kayo sir, yung papal yung petition kung sakali man, saan nyo gusto ipalipat? I know it has to be approved by the court, pero saan nyo gustong ipalipat si Madrigal kung sakali? Well, we can request po sa motion namin, pwede, nangyari naman na po ito dati, nung last year pa, nung panahon nung mga Bilibid 19, pwede yung mag-request ng detention sa NBI facility doon po sa Building 14. Pwede rin po sa Campo Aguinaldo, pwede rin po sa iba pang facility na of course secured yung tao at a-attend sa hearing. So, yun lang po. Pero sa Krami po medyo apprehensive si Ramil dahil nga meron daw siyang sad experience doon nung time na nahuli sila nung panahon ng kidnapping noong 2023. At kaya nga ho, ang i-request siguro namin, other facilities except Camp Krami po, yun ang aming hiling sa korte and we will file the motion siguro as soon as possible po. Sa ngayon, habang nandun pa siya sa BJMP, doble dagdag security po yung control gates ang pinapatupad ngayon. Kumusta yung mga legal procedures na involving your client? Ano na po yung latest ngayon? Filean siya ng mga libel daw, kung ano-ano nagsampa po si VP Sara Duterte ng perjury. Yung affidavit na yon na November 29, 2025, ang una hong atake sa amin dyan is that nag-file si Colonel La Chica ng cyber libel against Ramil Madriaga and me. Pinalalabas nila doon na cyber libel yon dahil sabi nga namin paano magiging cyber libel yon? Hindi naman nagpo-post sa internet yung isang detainee. Pero still, kinasuhan nila kami and even yung lawyer ng cyber libel doon pa dinala sa Davao. Di ba? Tapos number 2, itong perjury. Ito number ng perjury, ano na ho ito expected na to sa mga public official na pag meron hong demanda, may kaso, ang tendency ng mga government official natin, kakasuhan kita ng perjury, di ba? Laging yung kanilang defense mechanism na sinungaling yan. In fact, kinasuhan ko ng perjury yan. Nang akala ata nila ma-intimidate nila yung tao dahil may kasong perjury, di ba? So, pag na-receive namin yung complaint, then sasagutin ho namin yan.
And ang sabi naman ni Ramil, kung ano yung laman ng salaysay niya, doon sa affidavit niya, hindi magbabago yon. Baka ma-expound pa yon dahil dito sa pagsasampa ng kasong perjury na to. Si Madriaga, sir, I know, gumugulong pa lamang. Simula pa lang gumulong itong impeachment complaint sa Kongreso. Kahapon lamang nag-vote sila doon sa sufficiency in substance dun sa dalawang complaint. But is Madriaga also going to be summoned, from what you understand? Will he be summoned by the Justice Committee in Congress? Wala akong nakikipag-unayan sa amin dyan kung iso-summon or what. Ang sabi lang namin, syempre, pag ikaw nag-affidavit ka at yung affidavit mo ginamit sa impeachment, naturally, there will come a time na ipapatawag ka niyan. Sabi naman niya, kahit saan ipatawag, sa ombudsman or sa Congress, sa Senado, handa naman daw siyang humarap at para panindigan yung salaysay niya. Despite the filing of this perjury, cyber libel, hindi niya daw iuurong yan kasi yan yung totoo So, alam mo, para maging liable sa perjury, kailangan patunayan ng VP Sara na talagang false yung statement, malicious at hindi totoo. So, ang burden of proof niyan, na kay VP Sara para sabihin hindi totoo. And we have photos, we have videos, we have testimonial evidence na magpapatunay na magkakilala sila. And yung press statement ni VP Sara, nabasa ko na inaamin niya na ang kakilala ni Ramil is si Atty. Kilala. So, alam mo yun, nagdudugtong na at least inamin na magkakilala sila ni Atty. Kilala, I think ng Office of the Ombudsman ni Ryan Kilala, na sinasabi nga ni Ramil na doon din siya nagdala ng pera sa Timog. So, at least, inamin na rin dati, nagkaroon din ng pronouncement ang SILG na at one time dumalaw si VP Sara sa Annex 2, although may qualifying doon na isang congressman, former congressman daw yung dinalaw. So, nadala na namin doon sa issue na dumadalaw siya sa BJMP Annex 2. Anong purpose niya ron? As BP or as supporter or what? And uminamin na rin niya na ang kakilala doon ni Madriaga, si Atty. Kilala. So, malapit na and marami pa rin kami mga ebidensyang hawak na magpapatunay na hindi may tatanggi ni VP Sara na magkakilala sila at nagtrabaho talaga sa kanya yung tao as confidante, aid or alalay, whatever you call it, di ba? Although ang bansag nga ng mga tao, bagman dahil siya nagdi-deliver ng pera. Pero sir, what is the nature of these pieces of evidence that you're talking about? Kasi I understand then that you are counting on 2 or 3 cell phone units that apparently are not even with you right now. They're with another court, if I got that correctly. Am I correct? Your evidence is in cell phone units that are currently under the custody of another court for another case. No, tatlong mobile po yung kinumpiska ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa custody po siya ng PNP. Hindi pa po siya na forensic examination. At gustong-gusto namin mabuksan yung mga phone na yon, especially yung iPhone 10, na naglalaman ng mga text messages ni Ramil at ni VP Sara, mga phone calls ni Ramil, at iba pang personalidad sa pamilya Duterte. Marami yung picture doon. And bukod doon sa mga photos na yon, meron din kaming testimonial na mismong si Madriaga, dinadala niya yung mga farmers ng Maribeles. Maribeles Bataan, dinadala niya yan doon sa unit, sa building, sa condo building kung saan nakatira sa VP Sara. Hindi mo madadala yung mga farmers sa isang location kung hindi mo ka-text si VP Sara kung nasaan ka location tomorrow ng ganitong oras. So, yung mismo mga farmers na to magpapatunay na nakikita nila nag-uusap yung dalawa. Hindi nga lang sila hinarap, di ba? So, paano mo papasinungalingan na hindi kita kilala? Alam ko kung nasaan ka mamaya, kung nasaan ka bukas, dadaling ko tong mga farmers. And pag nakuha namin yung phone na yon, mas lalong titibay itong sinasabi namin. Although, few hours ago, naka-receive na ako ng mga screenshot ng mga text messages na magpapatunay na mayroong communication, connection si Madriaga at si Colonel Dennis Nolasco na binanggit dun sa affidavit. So, hawak ko ng mga screenshot na yan. In due time, ilalabas namin yan na magpapatunay ng relationship ni Ramil yan sa grupo ni Nolasco, nila La Chica. Pero siyempre, antayin namin yung complaint ng perjury. Ito na yung opportune time para isubmit namin lahat ng mga text messages. Para pa sinungalingan yung sinasabi ng mga nakapaligid kay VP Sara na hindi namin kilala yan, di ba? So, hawak na namin yung mga text messages na yon sa ngayon. Attorney, kumusta yung mga yung mga kamag-anak ng client nyo?
Wala ba nang sa kanila? Tumigil na po sa pag-aaral yung isang anak niyang naglolo dahil nga dito sa issue na to. Umuwi na sa province. Kahit ako po walang direktang komunikasyon doon sa pamilya, pero I plan to visit them pagbalik ko po, makausap po yung asawa sa kayong 3 anak. Full support naman po yung mga anak sa ginagawa ng tatay nila. Although may mga parating na yung iba't ibang grupo kung saan siya kasama dati na ang huling usapan ni Ramil doon sa isang kasama niya sa isang organisasyon is to quote yung words, yung salita ni Ramil may 500 million dito to 1 billion, name your price. You don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Some words to that effect. Ganun yung parating sa kanya. Ganong amount. Basta name your price, bahala ka. Sabi, hindi mo kinakailangan mag-recant, basta wag ka lang tumistigo. Sabi niya, Tony, tutuloy ko na yan. Hindi siya yung pera na yan, tutuloy natin yan. Kanino po sinabi yun? Kanino sinabi yun? Mismong si Ramil nakigamit ng phone doon sa BGMP kasi meron namang phone doon na pwedeng gamitin ng mga lawyers, ng mga detainee pagtatawag sa lawyers o sa kamag-anak. Meron siyang tinawagan na number na binigay ng misis niya, and it turned out yung number na yon mga kasamahan niya. If I'm not mistaken, kasi wala akong notes I think kung hindi niya naging kasamahan to kung hindi niya naging classmate to sa College of Law, baka doon sa ISIP na nakausap niya na may pondo sila. Between 500 million to 1 B, name your price. So, kinontak yung misis niya? Yes, may group chat kasi itong mga kaibigan ni Ramil dito sa iba't ibang asosasyon at gusto nilang malaman yung lagay, tapos nag-iwan ng number yung isang ka-group chat. Then during the idalaw, binigay ng misis niya yung number, tinawagan ni Ramil yung number na to. Nung kausap niya, pinasa sa isang number at yung nga sinasabi, merong budget dito. Name your price. And sabi nga niya, tuloy daw yung laban. Although kung sabi nga niya, si Mrs. niya tatanungin, parang gusto nang tanggapin yan para wala nang problema. Pero yung mga anak, sabi nila, hindi papa, ituloy mo yan kasi the moment na gawin mo yan, wala nang maniniwala sa sinasabi mo. Kailan po ito, sir? Kailan po ito, sir? Yung phone call ni Ramil dito sa sinasabing napag-usapan niyo yung pera, it happened before February 14, 2026. Nung tinanong ko siya, anong relevance niya? Ba't tanda mo? Attorney, bago mag-Valentine's Day yun. Oo, bago mag-Valentine's Day yun. Sabi ni Mrs., tawagan mo itong mga numbers na to. So, bago lang yan. Screenshot po kayo noon, attorney? Wala po noon. Di ba? Hindi, tawagan po yun. Phone call. Ang sinasabi ko pong screenshot ng mga text messages na hawak ko ngayon lang is yung magpapatunay na mayroong relasyon, connection si Madriaga and Colonel Dennis Nolasco. Pinag-uusapan nila yung uniform sa basketball tournament. Mahabang pag-uusap ni Colonel Nolasco at ni Madriaga. Ang ginagawa po kasi ganito ang magme-message si Colonel Nolasco doon sa isang cellphone na hawak ng misis ni Ramil. Di pararating during the idalaw, pag-uusapan yung content, sasagot yung wife. Doon nagko-communicate si Ramil to Nolasco. Usapang basketball uniform, anong size ng damit ang ipapatahi ni Colonel Nolasco, yung design ng mga t-shirt. In fact, meron pa nga akong bank account ni Colonel Nolasco kung saan i-deposito yung pera para sa uniform. Meron na rin akong GCash number. So, kaya naming idugtong na magkakakilala yung taong yan na kahit anong deny nila na hindi nila kilala si Ramil Madriaga, kaya ko namin patunayan magkakakilala sila, kaya namin i-prove yan sa mga text messages. May bank account kami, may GCash number kami na nanggaling mismo doon sa mga text messages na yun. Pero sir, how confident are you na yung 3 cellphone units na nasa ibang korte nasa kusulibang korte, nandun pa at hindi pa nawawipe? Kasi kailan pa ho yung kidnapping case na yan? Anong hiruhugan ako ng korte yan? Ang nangyari po doon sa kidnapping case is that previously may motion si Attorney Harry Roque na for forensic examination at 3 mobile phone. It was denied by the court. Kasi siguro gusto nilang patunayan or alamin kung may text message si Ramil doon sa mga kidnappers, about ransom, about kidnapping. Na-deny yun, nag-motion for reconsideration, na-denied din. So,
if we follow yung event sa court, yung attempt to open the phone was denied by the court. So, assuming lang na that the police are keeping the evidence, no? Legally, hindi nila tinatamper. Pag kinumpis ka yung phone na yon, dapat yun may laman yun. May text messages yun, may call log. So, we're just hoping na hindi tinamper, hindi pinakailaman through illegal means. Kasi, pag nangyari yun na pag pinaforensik namin at wala nang laman, ibig sabihin, ginalaw na without court order. Ang mananagot dyan, yung evidence custodian. And I think, hindi gagalawin ng evidence custodian yan nang walang court order. Kasi the moment na i-forensic na yan, ang sabi sa akin ng mga nakausap ko, pag pinorensic na yan, makikita na yan na ginalaw na. Kung anong oras ginalaw yan, makikita na yan. Imposible namang yung suspect na nahuli mo sa isang crime, nung kinumpis kami yung phone, walang laman lahat. So, we're hoping pa rin na hindi pa nagagalaw. And as to the Pero sir, custody ng phone, can't you be the one to file a motion for to have the phones undergo forensic examination for your purposes para at least it's on the record? Kesa actually, sir, kayo. nasa last stage na yung prosecution evidence. Ang strategy ng prosecution sa kidnapping is that they will subpoena the evidence custodian to bring the phones. Ang purpose nun is bubuksan siguro yung phone, titingnan yung mga text, baka mamaya nagte-text nga si Ramil dun sa kidnapper. Gusto namin mabuksan yun, no? Pero yung suggestion mo na we file the appropriate motion for forensic examination, we can do that lalo na po pag umabot na kami sa defense evidence. Sa ngayon po nasa prosecution evidence pa lang. Kung magmo-motion sila at dadalhin sa korte yun, bubuksan, i-charge, bubuksan, ay walang problema sa amin. Gusto nga namin mabuksan yan anytime Regarding this question mo naman, sir, na kung nasaan yung phone, I was informed yesterday na secured naman po yung 3 phone. May picture na nga po ako. 4 pa nga yung nakita kong phone Pero sabi ni Ramil, 3 sa kanya doon, isang iPhone 10, isang Fold, isang Edge. Intact pa naman yung phone nandoon pa, hindi nawawala. Yung phone? Yung phone. Hindi lang namin alam kung during that time nung 2023 hanggang sa pagpasok ko sa kaso nitong 2025, kung illegally na wipe out na, yun ang hindi po namin alam. We're hoping na intact pa rin siya and I hope naman hindi naman tinatamper ng evidence custodian po yun. Attorney, nabanggit nyo yung tumawag at nag-o-offer ng 500 million to 1 billion. Dating kasama ng client nyo. Anong ibig nyo sabihin ng dating kasama? Dating kasama kasi, saan? Yung notes ko kasi nasa office, no. Ang recollection ko sa pag-usap namin, kung di ako nagkakamali, kung hindi classmate sa College of Law, kasamaan sa ISIP. Inday Sara. Kasi remember siyang convener ng Inday Sara. Yung asosasyon nila na, although tawag natin Inday Sara is my president, iba naman talaga ang meaning yun, yung parang, kalimutan ko na yung meaning nun mga kasamaan daw nila yan sa ISIP sa ibang probinsya. Na yung iba pa dyan nagtatrabaho sa gobyerno, ayaw nga niyang banggitin yung tunay na pangalan. Sabi ko, you will have to mention that later on, yung tunay na pangalan kahit na nasa gobyerno sila. In the meantime, binigyan niya lang ako ng mga alias. Meron nagtatrabaho sa DPWH Central Legal Department. Tapos merong isang nagtatrabaho na sabi niya sa LRA Register of Deeds, kung hindi San Juan, Makati, basta NCR area. So sabi niya, nung nakausap niya is that, yun nga, merong 500 million to 1 billion name your price. Yun ang offer sa kanya. Sobrang laki, di ba? Pero kilala niya. Kilala niya of course, kilala niya. Kasi nung tinanong ko siya, denial mo yung number. Nung pagsagot, kilala mo. Sir, kilala ko Ang hindi ko lang ma-sure kung classmate sa College of Law or kasama sa ISIP, no? Kasi yun lang naman ang grupong ginagalawan niya ron Yung mga naging classmate niya sa College of Law, na yung iba naman doon, yung mga classmate nila, sila rin ang mga founding members, chairman, or convener ng iba't ibang asosasyon na binuo para kay Sara. Ano yung College of Law niya ulit? San Sebastian po. San Sebastian. Okay. Pero yung names po ng mga kausap niya, ayaw pa niyang ibigay sa akin yung complete name. Binigyan niya lang ako ng mga alias. Kasi talagang unless necessary, ayaw niya munang madama yon. Although wala namang krimen doon, no? Pero sinasabi natin doon is that yung mga nagpaparating na may pondo kami dito, may budget dito.
Huwag ka lang Government tumistigo. official sila pala, government official. Ang sabi niya, why nagtatrabaho sa gobyerno? Hindi ho binanggit kung kung kanino galing yung pera, kung sino yung sponsor kasi Ang sabi lang is may pondo daw sa ISIP, parang ganun po. May pondo rito ang ISIP, parang kasi malaki-laki 1 billion ba. Oo nga. sa isang organisasyon lamang na ang sinabi is 500 to 1, be name your price. Ang magandang condition nun, you don't need to recant daw, basta wag ka lang huwag ka lang magpistigo. Parang ganun. Okay, so kasama din natin nandyan si Shirley Risman, Tinkerbell from UK. Hi to Apolonio Nocido, RJA Itaxa. Nandyan din si Abing Sulet, Hamel Matandang Pugi, Musang from Leyte. Hi to Los Makiber, Evelyn Garcia, Monet Borromeo. Nandyan din si Josephine Gallego, Tony De Los Reyes, Trexie Villa, Bernie DG. Hi to Ninita Umale, Sonia Darnaila. Nandyan din si Ro France King TV, Crispina Liberale. Nandyan din si CSU Bipat. Hi to Numeriano Sondoy and hi to Gloria Marquez. Okay. Mga kababayan ko, meron ipapakita sa inyo na interview ni former Senator Antonio Trillanes. Talagang nakakatawa, mga kababayan. I am very sure na matatawa kayo dito sa kanyang interview. For more details, let's watch this. So ito mga alias ng mga politiko. May mga alias. May mga alias na sila mga nagmamahal sa nation. Nation. Okay. So Umanoy. Nagmamahal sa nation. Alias. So, unang-una si... Sa nation talaga. Nation. Unang-una si Congressman Paulo Marcoleta. May nickname. May alias. Ano alias ni Paulo Marcoleta? Primo. Oh, bakit? Primo, si Primo Prime. Bakit? Kasi Primo Nation. Hindi na papaliwanag. Hindi kayo tatay, yung actor. Yung may buhok. Doesn't fall far number 3. Jesus Suntay. Jesus Suntay, di ba? Ang palayo niya ay Bong. Pero hindi, meron na rin siyang alias. May alias si Bong Suntay. Meron. Ano? Eman. Ano? Parang taga-kanto lang. Eman. Bakit Eman? Imagination. Yun ang word of the week, imagination. Isali natin ang ating butihing joker at this time. Kasi alas tayo siya, i-joker. O sige, joker. Sandri, meron ka ba? Ano naman ang alias ni VP Sara? VP Sara! Hindi lang Inday. Lucy. Bakit Lucy? Hallucination. Pero yung impeachment, hindi hallucination. Next. Ako rin. Ikaw. Anong alias ng paborito kong abogado? Paborito. Sino? Attorney Topac. May alias Di nga lang bagay. Bakit? Parang panggwapo yung pangalan. Anong alias? Dog. Parang Douglas. Dog. Bakit? Bakit dog? Dogyot. Sino may sabi nun? Sabi nun? Jasmine Curtis. Ganun ang mga sagot. Pag ang kaharap mo, walang hiya, ikanto mo kaagad. Nakakanto ka. Dugyot ka. Nangyari dito sa ating 18 na di umano yung mga marinos. Na malagay ko, nag-marching sila, dire-diretso dun sa Punoy. Single file. Papuntang Punoy. At hindi tinulungan. Yan, Nino. Walang kinalaman si Mike Defensor. Tinulungan lang niya. Iminit sa bahay niya. Auto niya ginamit. Inisakay sa auto ng kanyang asawa. At wala siyang kinalaman doon. Press code. At nag-press code. Pero wala pa rin siyang kinalaman. Kaya yung problema kay Mike. Ugok na nga si Alan. Inuugok mo pa. Pero siyempre, nabalita niyo ba, ang sabi doon sa nauna, may paratang kay Sentry. Di ba? Ganun Di ba, hindi mo alam ngayon kung ano bang, sino bang pinaparatang? Lahat halos na makabayan, yung mga oposisyon na binabanggit, at pati si Sentry pinaratangan. Si Sentry naman talaga yung paboritong paratangan. Sino ba? Ganun ba? Ang dami niya. Ang dami nagpaparatang dyan. Sige nga. Well, yun nga, no? Itong ginawa nilang press con, I think last week yan, di ba?
$2 million daw binigay sa akin. Yan. Wow. Million For the ICC. Sana all. And yun yung ano dito, no? Highly suspicious and very malicious yung timing kasi nirelease nila ginawa nila yung press con during the confirmation of charges. Di ba? At the day before the EDSA People Power anniversary. Kaya talagang may in-expect silang mangyari. At ito na nga, may mga lumalabas na impormasyon. After that, kasi may mga investigation that followed. Isa na yon yung kay Mike Defensor, noong una, he was denying. Wala daw siyang kinalaman. Wala daw. Nakita yung sasakyan, it was registered sa wife niya. He was forced to admit eventually. Then ito, makita mo ngayon, itong 80 na to, ang kini-question nga yung timing, di ba? Dapat kung talagang totoo yung pinangahawakan nila, the best time to say this was nung pinag-uusapan yung mga baleta. Immediately. Last year, di ba? Forthwith. Dapat ando doon nung sinabayan nila si Gutierrez. Nagpag-isa lang kasi. 19 sana sila, di ba? Pero alam nilang hindi sila magso-survive doon sa grilling doon sa Senado kasi that's true. Saan ka, paano mo nakita 'yan? Kumaga talagang it was a cast of characters na pinagtipon-tipon nung mga handlers. Sa press con pa lang nga, pag tinatanong sila, pasa kagad kay Baligod. Baligod. But yun na nga, nagbigay na ng statement yung ICC na deliberate intimidation yan. Absolutely. Meaning, violation yan ng Article 70 ng Rome Statute. At malamang sa malamang, makakasuhan sila ng obstruction of justice. So, it's, akala nila siguro walang consequence yun. At ito pa, may mga nakikita tayong, may mga nalalaman tayong mga impormasyon na may mga motivations and incentives sila. Bakit sila lumabas doon? They did not do this thing for free. Yun ang... Hinangaan daw sila ni VP Sara. Pero ang balita ko sa ang pinakabago mo ngayon ay may babaliktad. Yeah. Yun. Wow. So, breaking. Yan naman yung usual story. Sa ngayon, may mga feelers na nga. At eventually, antayin lang natin within siguro a few weeks down the road, merong magkukumpisal dyan, nasasabihin, ganito yung binayad sa kanila, ito yung kumausap sa kanila, na ito yung sabihin. So, gano'n ang mangyayari dyan. Babaliktad ba yan, Sentry, dahil kakasuhan mo ba may kaso kang kinasuhan? Yes, nakasuhan ko na kahapon, then may mga nagkaso na, si Secretary Anyo nagkaso na rin, and I think several others would be filing cases. So, ito na ngayon, if they thought na pwede lang nilang gawin yon without any consequence, well, nagkakamali sila. Pero kahit mahalaga yung kinasuhan, mahalaga yung merong tetestigo na sila ay binayaran. Pero kahit hindi mangyari yan, parang bumaliktad na si Baligod. Nagets mo yun? Bumaliktad si Baligod. Dahil yung, ang dami na niyang kinain. Kung ang sinabi niya. Ako, kumain ako ng konti, nabubulunan ako. Ito, ang daming nilunok. Talagang bumabara na sa leeg. Pero mo, yung maleta ni Laila de Lima. Naging envelope. Biglang naging supot, tapos naging envelope. Diba? Palit ng pilit. Si Laila. Kung isa rito, sabihan mo ng ganun, baka maniwala pa ako. Pero si Laila de Lima, huwag niyang tanongin sino. Pero si Laila de Lima, diba? Kaya ang ganda nung sagot ni Laila Walang salita, may dalang maleta. At paper bag. Diba? Ganun ang sagot, diba? Ikalawa, itong tinanggap daw ni Sentry. Yan. Actually, uminit ang ulo ko nun. Wala akong nakakuha nun. Diba? Palabas pa naman ako ng bansa. Kailangan ko ng dollar. Magpapapalit ka pa nun sa bangko, no? Ayun, binakpedal na rin. Diba? Binakpedal na rin, no? Tapos, pati itong 805 billion no? Belies reason. Napaka-improbable. Kahit ilagay mo sa mga bagyan 500 million every day. Kailangan mo ng mga halos 6 na taon para gawin yan. 6.5 years. Diba? So, every day, continuous, walang pahinga. Ibig sabihin, ang dami nang bumabanat, pero mas mahalaga,
marami yung pinagtatawanan na sila. Oo, naging diba? katatawanan na. Sila yung lumulubog sa sarili nilang kumunoy. Yan. Di ba? Ang problema, ang baho ng kumunoy. Tapos, may mga kasama pa sila, tumatalon kasama nila. O, mahabol pa. Diba? Umahabol pa, di ba? Dito kayo sa Kumunoy. Di ba? Oo. Isang kabal kasi yan eh. Correct. Isang kabal yan, hindi yan hiwa-hiwalay na grupo. Isang grupo yan. Di ba? Pero Sen, how true that they're missing daw? May balita na nawawala na. Ang sabi, Hindi na rumahanap. ang sabi, for security reasons, magtatago muna sila. Parang gano'n. Hindi magtatago daw, magtatago. Magtatago muna sila. Parang gano'n. And yun kasi, pag ginarap kasi sila directly, alam niyo naman, sa mga reporters, talagang very incisive yung mga tanong. Doon nabubutas. Yes, Kaya, it's true. yung mga handlers siguro, they figured, ilayo na lang muna natin at nagkakabuli-bulilasuhan na. Kahit yung sariling abogado, hindi kinakaya. Yung mga... Pero hindi bago to, Sentry, kasi di ba nangyari na yun dati? Ito, talagang dikit sa puso, si Ador Mawanay, sila Mahusay. Ito yung dati na rin na ginawa ni former Secretary Mike Defensor dati. At ito na nga, yung parang may ganyang klaseng sinasabi na dinidirect o may pinupunto. Pero kalaunan, mawawala lang din. Ito ba yung pagiging cycle sa tingin mo mangyayari? I believe so kasi ang tinitignan ko yung timing mga desperate moves ito. Gusto na nila talagang mag-trigger ng something para una yung sa ICC para masabotage yun, di ba? And ito na, nagsabi na si Kaufman, gagamitin daw niya allegations. Wow. So probably mag-move siya for a mistrial, di ba? O di para lang ma-delay. Doon naman sa ito impeachment, magsisimula na next week. Mabigat ito, maraming mga sikreto si Sara na ayaw niyang malaman ng publiko. At kaya nila ginagawa ito. Kaso yun na nga, nag-flop as always yung kanilang mga plano. Kabilang ba dyan, Senator, yung mga accounts ng Vice President na pinapabuksan? I think yun mismo ang pinakang mabigat na hindi nila maiwasan. Kasi eventually, while it may have started dun sa allegations ko, but it was already validated by the Ombudsman. Pero na-whitewash pa nila yun nung panahon ni Indigo. Actually. Pero eventually now, pati AMLAC mismo ang magko-confirm ng mga allegations na ginawa early on. Yung Madriaga. Isa pa yan. Madriaga may balita rin kami na parang meron ka ring alam dyan kay Madriaga. Nakausap mo si Madriaga? Nakausap ko si Madriaga at ang masasabi ko, hindi ito random person na kinuha mo lang sa kanto na gumawa siya ng kwento. So, pwede siyang magkaroon ng placement na tinatawag, na he was there within the proximity to be able to see and do yung mga kiniklaim niya. Ngayon, yung mga allegations niya, yun, makikita ng taong bayan yun, depende sa scrutiny na gagawin ng House. They will see for themselves. Pero yung mismong may mga documents na nakuha kami, hindi binigay niya, but through our research, so na-validate na talagang na-vet mo rin, meron siyang placement. So, natipong ando doon siya sa proximity na yun. So, Sen, na background check nyo, na due diligence nyo, ito si Madriaga. No? May batayan ito. No? May credibility. May batayan. Ngayon, yung sa allegations kasi, meron siyang sinasabi na proof doon sa kanyang phones and laptop. So, that remains to be seen. But as far as yung yung capacity niya to do what he is claiming to have done, meron. He was in the room where it happened. Yan, parang yan. Parang di ba dapat ganun din yung panantuyan o panantayan dun sa 18 Marines? Na kung may sinasabi ka, meron ka rin dapat inilalahad o may nagtutugma sa mga kwento mo dun sa sinasabi mong partisipasyon mo. Yun. Kasi ang initial namin, background check dun sa 18, karamihan doon ang binabantayan yung anak ni Saldico. Oo, na full-time na gano'n. Yung bang, paano mo nasasabi yung mga mo? Kumaga, they can present credentials, nagtatrabaho sila doon, but yung access nila, yung placement nila doon sa kiniklaim nila, malabo. Means and opportunity. Walang means, walang opportunity. Kumbaga low-level security sila, parang gano'n. Yung iba, oo.
Kaya nga yung isang medyo detalyado yung claim nung isa about yung pagbabantay niya sa ICC. Sabi ko nga, I'm ready to concede na itong tao na ito, nagbantay nga talaga doon sa ICC. Kaya alam niya yung pagsundo sa immigration, sa hotel, ganyan. Tapos yung mga witnesses. Pero, sabi ko nga, what's wrong with that? It's not a crime. Sabi ko, parang pag sinasabi niya, parang krimen yung ginawa. Nagbantay. He's supposed to be proud of that. Patriotic duty yun eh. Absolutely. Kasi in light of yung impunity ni Duterte, ito ka ngayon, party ka nung magbibigay ng hustisya doon sa mga namatayan. Malaking ano yun, dapat it's an honor to be part of that. Pero ngayon, in-out nila eh. Correct. That's, kung mag-immortal scene yan sa, ano mo, dun sa security profession mo, and worse, ano pa, it's an offense sa ICC. Yusef, punta ko doon. So, nagbibigay ng mali siya sa sinasabing nakipag-usap ka sa ICC, itong pahig ni Ombudsman Boy Ringmulia, na alam na nga daw niya na gano'n. Ano ba ang may mali ba? At kailangan na bang kausapin, mag-coordinate sa ICC? Kasi alam naman natin lahat, siya ang nag-file eh. Yes. Kung wala si Sir, walang dinidinig ngayon sa ICC. May mali ba doon at may tama? Anong doon? Anong dapat naming makuhang intindi dyan? Yun na nga eh, walang mali. No? In fact, I think in several interviews, including yung last time natin, sinasabi ko nakikipag-ugnayan ako sa kanila. From the get-go, 2017, tapos for the past 9 years, tuloy-tuloy engagement. Tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, testigo. And ano yun? I believe talagang kailangan gawin yon. Because kung hindi gawin yon, hindi natin mapapakulong si Duterte. Otherwise, ano yan, he's roaming free. Kasi hindi naman makagalaw din yung ICC eh. Hindi naman pwedeng pupunta sila dito sa Pilipinas, tapos, alika, mag-grab tayo, punta tayo na Quezon City. Para tayo kakatok tayo rito. Diba? Hindi pwedeng gano'n, di ba? Somebody should help them. And sinasabi ko yun openly. Walang ano. Ngayon, ang problema lang, I am prohibited from giving specifics, kailan sila dumating, sino na-meet nila, saan nagmi-meeting kasi lives are at stake. Yan, OPSEC, Operational Security. Kasi pag nalaman, itong testigo na to yung nakausap, ay di pwede na matunto ng mga hits. Correct. Naalala mo ba yan, Michael? Dahil si Sen 3 prohibited, ako hindi prohibited. Tinalakay natin sa politiscope yan, di ba? November at saka December 2023. Tapos sumagot pa si paborito kong ex-human rights lawyer, si Harry Roque. Noong Disyembre, ano sabi niya? Alam na namin na hindi si Speaker Martin ang may kagagawan nitong ICC. Si President Bongbong Marcos. It was December 2023 at 1 month later, andyan na yung prayer rally sa Davao na nawala yung prayer. Na bumanat si Digong ng mga lahat na, withdrawal of support, mutiny, people power, secession, etc. Yun eh. Parang binabalikan ko lang, baka makalimutan nila. Yung mga kwa na yan. So, ba't sila naglalagay ng mali siya, sa tingin mo? Yun lang ang hawak na nila eh. No? Nang tipong parang, totoo ito, therefore, totoo lahat. Ay, hindi ganon. It doesn't work that way. Maaring may isang supot ka ng katotohanan dyan, pero yung isang sako na kasinungalingan, kasinungalingan pa rin. Kaya yung dinidikit, yung $2 million, di umano, na pinambayad mo daw sa hotel, sa kung ano-ano, pati sa Grab, baka ka nag-Grab. $2 million. Huwag niyo kalimutan, mayaman ang ICC. May pondo yan, no? May pondo yan. No? Hindi kasi laki yung sahod niya ni Kaufman, no? Pero may pondo yan. And like any other whether corporation yan, private corporation or government agency, pag may pinadala ka, 'di ba, may foreign mission, bibigyan ka, magki-clearing ka eh, 'di ba? O mga tickets mo, mga kung ano-ano man na per diem. So, meron silang ganon, 'di ba? And talagang clear diyan. Kaya confidently they said, ano yan, may pondo kami, ganito. So, dinibunk nila kagad yung statement na yun. And it doesn't make sense. Kung panuhol yan, $2 million,
'di ba, sa mga nagbabiyahe, paano ba maglabas ng Yun nga. Kasi ito, $10,000 lang ang pwede. cash, Hindi naman Bitcoin yan. cash yan, sabi nila, di ba? Ngayon, kung panggastos dito, bakit mo i-convert sa $2. Yes. Kumbaga, and ano pa yan, another nuance dito. EU yan euro yan, di ba? Sabihin nila, ibigay mo sa amin euro. Baka sa money changer. Then ito yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC ng $2 million, palagay mo si Digong, di buhusan niya ng $100 million, wala na siyang kaso. Saka yung mga American dictator. Saka yung isang stupidity sa question na yan. Hindi ko sinasabing stupid sila. Pero yung kwento, napaka-stupid. Kung manunuhol ka, suhulan mo yung magpapasya. Ba't mo susuhulan yung mga clerical staff? Ba't mo, di ba? Yung mission. At wag mong kalimutan, mahigit 120 countries ang ICC. Susuhulan mo lahat yun. Di ba? Hindi yan mga empleyado ng Regional Trial Court. No? Hindi yan RTC. No? Galing yan sa iba't ibang bansa. Yan yung mga pinaka-prominent sa mga iba't ibang bansa na yan. Na ang kanilang ambisyon ay yung kanilang pangalan. Yun. At yung pondong pinanggagalingan ng ICC, ito yung contribution ba ng mga bansa din. Yes. Kaya imposible wala silang funds, ibig sabihin. Wala. Marami yan. No? Actually, hindi ko alam kung miyembro ang China dyan. Hindi sa UNCLOS, miyembro sila eh. Hindi lang sila sumunod. Sa ICC, wala sila sa ICC. What an odd and ridiculous turn of events, di ba? I mean, from the logistics to the allegations na motive. I mean, dapat kinonsultan nila si Alan para maganda yung storya. Ito ang sagwa ng storya eh. Just saying. Meron pa niyan. May 30% discount yan. Pero ito, hanggang ngayon, isang senador natin hindi pa rin pumapasok sa Senado. Dahil ikaw may kagagawan. Dahil ikaw daw unang naglabas na merong arrest warrant. Ano ba talaga ang Inamin naman kasi ni Boying. Diba dito? Oo nga. Inamin din. Nakita niya mismo na meron. May mga ganun eh. So, kailan na ba, Sentry? Tayo lang naman nag-uusap dito. Easy. Kailan ba talaga lalabas yun? Sabi ko nga, nakibato yan. Kung sa palaran niya, i-fill out niya. Labas siya, kung wala, he's free to roam around. Pero kung meron, di magkakasama sila ni Digong sa dahig. Kung wala siyang talo ron eh. Diba? May kakwentuhan siya. Diba? Mahirap mag-UG. Diba? Si Ronald. Sa daming gusto sa pero pag mag-UG kasi, dapat incognito kayo. Parang si Senator Bato tsaka incognito, contradiction. Alam mo itatago yun. He's not a small guy. Yan yung So, this arrest warrant is still up for discussion. Yeah. Kumbaga, it's really up to him. Hindi na, sabi ko nga, we're not in a position to confirm or deny anything. Correct. We shall see, di ba? Correct. And si Senator Bator is still in the country sa alam niya. Yes. Alam ni Sentry. May pictures nga sa mall, di ba? Sisimba. Baka AI kasi eh. Sisimba. Unless karton yun. Katulad yung karton na pinipray over sa deheg. Ay, tama yun. How about Bongo? Si Bongo ba, may nakita ka, do you have knowledge na kasama rin siya sa arrest warrant? Wala pa siya, pero hopefully it's coming within the year. Yan. So, conclusively, wala pa si Senator Bongo? Yes. So, ito kasi, kaya nga sinabi ni Baligod na paano daw sila nagkaroon ng obstruction of justice, tapos na investigasyon? Hindi pa. Kasi marami pang co-perpetrators. So, tuloy-tuloy yung ongoing pagkalap ng ebidensya dito. Impormasyon, correct. Siyempre, nakikinig talaga sila dito sa atin dahil kung merong marites dito mangyayari, baka meron naman magtatago. Sana yung dating Secretary of Foreign Affairs na dinepensahan yung Tokhang sa United Nations. Sana madamay mo siya. Is he a secretary or is he an ambassador? Ambassador of Jesus Christ. Naging senador. Hindi pala. Naging chinador. Easy. Pero alam niyo yung Safe Spaces Act. Alam niyo yun, di ba? Merong isang lugar that you are safe. Batasyon. There is a space that you are safe.
Hindi ka mababastos ni Atty. Topacio. Alam mo kung saan yun? Saan? Saan? Sa Carnival. Bakit Carnival? Eh, syempre, ang Carnival, may height limit. Walang height limit. Di ba yan? Iba sa'yo. Si Sentry meron. Ano naman ang tawag sa mga katropa ni Digong at ni Suntay? Na nagtatanggol sa kabastusan. May katropa. Edi tropaksyo. Tropa ng tropa. Ay, naku. Kahit mag-apply tayo nun, hindi na kayo natanggap. He will be rejected. Meron bang sumuporta sa kanya? Meron pang sumuporta. Yun eh. Pero mas matindi yun. Mas matindi. Ang tawag doon, quintuple down. Quintuple. May isang sumuporta. Si Topacio. From Kido, ikaw pala. Tapos may isa pang senador na nag-double down. Pero mo, sa isang hearing sa Senate, kasunod niyan, pinag-uusapan napakalang usapin ng citizenship. Biglang ipinasok yung kwan. May boyfriend ka na ba? Kung wala pa, irereto kita dito sa aking kapwa senador na may asawa. Hindi naman tayo perfecto. Cute eh. Pero ang problema dito sa mga ito, hindi lang dahil walang hiya sila eh. Katauhan yan eh. Yun. No? Ibig sabihin, kahit anong gawin mo sa mga yan, lalabas at lalabas pa rin yung pagiging kawatan, pagiging manyak ng mga yan. Kaya nakikita natin yung natural nilang katauhan. The wellspring of the heart. Diba yun yung nakikita natin ngayon sa kanila. May common denominator sila, Sek. Lahat sila ay mga supporter. He was trying to be Hindi, sinabi niya, lumabas siya sa ICC. Ang tawag ni Atty. Butuyan. Sabi niya, nag-create ng mga little digong. Yan yung mga little digong. Clones. Yan yun. Isang kabal yan. Isang kabal yan, di ba? Normalized. And sinabi rin niya ni Archbishop Soc Villegas na before pumasok si Duterte sa national consciousness, alam ng Pilipino yung tama at mali. Actually. Pero nawala lahat yan ngayon. So, gina-justify na yung mga mali. So, gano'n. Saan ka nakakita na nagse-sex joke? Ginahasa at pinatay yung isang foreigner sa ating isang misyonaryo sa ating teritoryo, ginyoke mo pa na sana nakasama ka. Di ba? Klase, ibang klase. Palakpakan yung mga supporters. So parang nino-normalize yung decency. Normalize. Huwag natin kalimutan yun. Baka nakalimutan na ng mga tao eh. Tapos ito, meron kang mga topaksyo, mga BS, mga jinggoy. Di ba? Na, parang talagang pinagmamalaki pa yung kanilang pagiging walang hiya at manyaki. Kasi feeling nga nila, cool. Ako, nahihirapan ako dyan dahil itong mga to, hindi katulad natin, mga civilian. Ito ay mga politiko at mga lingkod bayan. Matanong nga kita, Sentry, ano bang dapat ang inaasahan pag ikaw ay, kunyari, senador? Yan, may mga senador din kasi ganyan. Kung ikaw ay kongresista, ano bang dapat inaasahan na asal mula sa Code of Conduct. Sa officials of public government? So, ito na yung common. Alam naman natin kung ano yung tama at mali, 'di ba? Pinalaki tayo na maayos. So, lalo na pagka nasa public space ka, pag public official ka, may certain standard mas mataas. But because of yun ngang kay Duterte na ninormalize yung mga ganon. Dati kasi pagka gumawa ka ng hindi maganda na ganyan, you will be punished, you'll be penalized by losing the elections. Ayaw sa ng tao. Pero ngayon, yung mga ganyan, yung kabastusan, yung kasamaan ng ugali, yung pagpatay, yun pa ngayon yung mga nananalo. Kumaga nagbaliktad na. So ngayon, they want to follow yung example ni Duterte kasi it delivers the vote. So yun yung ironic at hindi magandang trend sa politika natin. Hindi na ba uso, Senator, yung gentleman ngayon? Parang ganon? Parang yung mga gentleman. Sakwe pa ka nang galing. So yun na nga ang binoboto, dati kasi, di ba, pagka nagsali, yung sinabi ni Duterte nung campaign noong 2016, lahat ng mga red lines, krinos niya, and yet he won. Yes. So, that changed the game. Kumaga, dati may certain decorum kayo as public official, as a candidate. Pero, tinapon niya na yon. It doesn't apply to them.
Correct. So things that were once not normal have become normalized. And unfortunately, that's a fact. Okay, so kasama din natin, nandyan si Bernadette Ocuno, hi to Mela Valdez, Rayo Hayabusa, nandyan din si Aluna Galan, Cry Cry, Jel Jamon, hi to Roby Arrillaga, nandyan din kasama natin si Cherry Bills, Katita Darl, hi to Flor Gemp, Gertrudes Larroga, nandyan din si Helen Cando, Lerma Calubing, Emily Bermejo, Arlen Drinon. Isyatat natin si Rose Maylinda Lomboy, Mariusta, and Hachoneri Responte. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ngayong araw na may kababaang loob at pananampalataya. Ipinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay ang aming mga kababayan na kasalukuyang nasa gitna ng kaguluhan at digmaan sa Middle East. Yakapin mo po sila ng iyong proteksyon. Ilayo mo sila sa anumang panganib, takot at kapahamakan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at katiyakan na hindi mo sila pinababayaan saan mang panig ng mundo sila naroroon. Panginoon, hinihiling din po namin ang iyong patnubay at proteksyon para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bigyan mo po siya ng karunungan, malinaw na pag-iisip at matibay na puso upang magampanan niya ang kanyang tungkulin sa pamumuno ng aming bansa. Ingatan mo siya laban sa anumang panganib at bigyan ng lakas upang patuloy na maglingkod para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat.